Good morning! Good morning sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Heto na naman tayo, panibagong vlog. Kahit na medyo matagal ang pagitan ng aking mga vlog. Kasi nga, busy sa pang-araw-araw na hanap buhay. So, eto, balik na naman tayo paminsan-minsan just to share my experience or other activities in life here in the UK. So, ngayong araw na ito, pupunta kami ng Wing Yip at isi-share ko sa inyo yung mga pinamimili namin doon, yung aming pagkain sa araw-araw na kuminsan ay mabibili sa Wing Yip. At syempre, para feeling pa rin na nasa Pilipinas, kung ano yung rice na nandoon na kinakain natin sa Pilipinas, ay mabibili din doon sa Wing Yip. Kasi papakita ko sa inyo kung anong klaseng rice ang binibili namin at gustong-gusto namin kainin na katulad ng lasa din ng rice natin sa Pilipinas. At pakikita ko sa inyo kung magkano ang presyo ng bigas doon at kung gaano na ito kamahal. Alam natin lahat na because of inflation, ang mga presyo ng bilihin, lahat ay matataas. So, hindi lang kayo ang apektado sa mga presyo, buong mundo. At kami din dito na kahit kami ay nagtatrabaho, ay apektado kami sa presyo ng mga bilihin dito. So, kung ano yung gastos noon at gastos ngayon ay magkaiba. Talagang medyo mahal ang mga bilihin ngayon. So, kailangan ang budget ay yung tama lang. Kailangan din nating magtipid dito kahit na tayo ay kumikita ng medyo malaki dahil nasa ibang bansa tayo. Pero ang bilihin din dito ay mahal. Ang expenses, ang iyong lifestyle, ang daily living, ang mga food, ang bills, ang bahay, yung mortgage, kung may mortgage kayo o kung kayo nag-rent, talagang mahal din. At kung hindi ka magtitipid, you cannot save. Kaya kailangan wise ka rin at sensible sa lahat ng bagay. So, mga kapatid, kailangan ay konting tipid. Kailangan alam kung ano yung gusto ang kayang bilhin at kung ano talaga yung necessary, yung mga essentials na ginagamit pang araw-araw at kinakain nyo sa araw-araw. So, see you there. Kapag pagasolina muna bago pumunta sa Wing Yip. From here naman sa place namin, ang Wing Yip ay hindi ganun kalayo. About less than 30 minutes ay nandun na. It depends on the traffic. So sometimes 22 minutes or a little bit over, pero hindi lalampas siya ng half an hour. Malapit lang, pero kailangan mag-motorway para mas mabilis. Tulad dito, nasa motorway kami. After 800 yards, take the exit 8M5 towards London. Yan ang sinasabi ng navigator. Follow M5 towards London for 5.6 miles. Lalim. So, nandito na kami sa Wing Yip. Yan, dito may mga siopaw din. So, may mga chicken, pork. Yan, kung nagkikwait ka sa siopaw, marami dito. Kumuha tayo ng gata.
Ito ay very useful sa amin kasi mahilig kaming magluto ng food na may gata. Ayan. About 195 ang bawat isa. So kung i-convert nyo sa atin, ang palitan nyo ay 71.29. Itong pinaka-importante sa amin, ang rice. So, parang sa atin, milagrosa, jasmine rice, mabango at syempre, medyo may lasa, medyo mahal ng kaunti. Ayan, makita nyo milagrosa. Kasi sa atin, mahal din ang bigas. So, same. Ito naman ay 20 kilos. So, kung 20 kilos, ita-times mo sa 71.29, ang price dito 26.68 pounds. So about 1,850 or a little bit over. Yun ang pricing dito. Yan, kuha tayo ng toyo combo dato puti. So, itong buhay namin dito, at least once a month, nagpupunta kami ng Chinese shop para mamili ng bigas. Bumibili na kami ng 40 kilos o 60 kilos na bigas pang isang buwan na yon. May mga dilata din dito. Ito, makikita nyo may ligo. Yan, may mega sardines. So kami bumibili nito. At kahit paminsan-minsan masarap din namang magluto ng sardinas. Yan. Meron ding mga luncheon meat. So kuha tayo ng sardinas. Masarap to pagka ginigisa. Pwede nyo lagyan ng bihon o kaya belon tawag doon yung maliliit, sotanghon. Yan, pwede nyo lagyan. Masarap din yan paminsan-minsan. Okay. So 95p ang halaga nito. Kung titingnan nyo kung magkano ang halaga ng sardinas sa atin sa Pilipinas, yan halaga dito. Dito naman ay mga noodles. So, pambaon-baon sa work, paminsan-minsan, pagka hindi na nakapagluto na rice at ng ulam, pwede na rin to. Yan ang aming binabaon paminsan-minsan. At sasamahan na lang ng bread. Yan. Ito ay crab flavor. Ang halaga niya ay £1.65. Ito pala yung spicy seafood. Spicy. Ito ay seafood flavor. So, same price din naman sila. So, wala ngayon yung porridge na binibili ko. Yung para ba sa atin ay arroz caldo. Kaso wala siyang stock ngayon. So, yan na lang ang ating kukunin. Dalawa. Oh, let's get to pineapple. Kasi maghuhumba ako ngayon. Naluto ako ng humba. So, kuha tayo ng isa nito. At saka itong slices. Yan. Yan ang halaga niya. £1.45. £1.45. Tingnan niyo mga kapatid. Meron din dito mga skyflakes. At ito.
Kita nyo to, ito ay Magic Flakes. Ito yung peanut flavor. Ang halaga niya ay £3.45. Yan. May Sky Flakes. May mga buttercream, makikita nyo. So, yan ang mga binibili namin dito. Kaya, feel mo, nasa Philippines ka pa rin. Meron ding clover, barbecue flavor, £1.50. Yan ang halaga niya. So, treat yourself. Pwede na rin, paminsan-minsan. Meron ding yung boy bawang, adobo flavor. Yan ay 95p. At ang pork ones, chicharon. Yan, kuha tayo nito. Chicharon, £2.65. Ito, yan. Ito medyo maalat yan. So, ito ang binibili namin. Tama lang ang kanyang lasa. Kuha tayo ng dalawa. Magandang pantambal to sa sardines, mga kapatid, Pilipino. Ayan, pagka gusto mag-sardinas, katambal ay chicharon. May repolyo din dito, kaya lang makikita nyo kung gaano kamahal na repolyo. Yan. £2.95 yung repolyo. At meron din ditong squash o kalabasa. Kaya nandun ako bumibili sa Asian shop ng mga ganitong gulay. Kasi pagka dito, mahal siya. At ang aming favorite, syempre, maganda to sa kidney. Sa ating kidneys, ang buko juice. Yan ang aming binibili. £1.75. Yan ay pambaon-baon din namin. Merong maliit, $1.39. Yan siya. Ito gusto ko to. Nagbabaon ako nito. Yan ay Mogu Mogu melon drink. £1 each. Marami siyang flavors. Yan. Ang kinukuha ko, itong melon at saka buko. Ito ang aking kinukuha, coconut flavor. So kuha tayo ng at isa pa. So pwede na yan. May mga Pepsi, Coke, kaya lang hindi kami masyado mahilig sa fizzy drink. At ang aking iniinom, ang aking sa hot drinks, ito ang aking favorite, ginger drink. So yan, siya ay £4.45 ang halaga niyan. Ito ay 20 sachets. So matagal-tagal din naman siyang gamit. Yan ang aking hot drinks. Ang coffee ko hindi masyado kasi at least once a day lang. More on ako sa ginger drink. Yan. May mga coffee creamer din dito. Yan, kaya lang tingnan nyo ang halaga. Very expensive. Naggugulay kami pang sinigang o isda. Itong aming binibili. So, pechay. Ang tawag dito ay fresh pak choy. So, depende sa dami ang halaga nito. Although siya ay nahalaga dito £4.55, pero patingnan nyo, may mga presyo siya na iba-iba. Depende sa kilograms. Ako ang binibili ko naman dito, tinitingnan ko kung mas maliliit tsaka fresh. Kasi mas gusto ko siya pagka medyo maliliit. Yan. So, ito pwede na. £3.34 ang halaga niya. Sibuyas.
Ay, tingnan nyo ang sibuyas dito. Yung sa atin, kung makikita nyo, pag nabibili sa palengke, yung mayroon siyang tubo, yung may dahon pa. Di ba napakamura sa atin? Ito, same. Kung titingnan nyo, parehas, wala lang siyang mga spring o yung dahon, wala. Pero tingnan nyo kung magkano ang halaga. Yan. Ito, marami siyang tinapay ngayon. So maraming bread na kung mabibili sa bakery. Dito naman nakapack na siya. Makikita nyo, siya ay £2.50. Marami siyang klase, iba-iba. So makikita nyo, ito na lang siguro So marami siyang mga tinapay. Makikita nyo, yan. May iba-ibang flavor o yan, masarap din to kasi ito may filling. Siya ay, lasa ko ito may custard filling. Yan, ito naman may coconut tsaka cream. Coconut cream bun. Twin lagi ang mga tinapay. So, £2.50 siya. Dito tayo sa fish. Sa isdaan tayo. Mga frozen naman dito. So, okay lang. Kasi wala ka namang mabibili talagang fresh na isda dito. Maliban na lang kung ito ay close sa mga seaside o talagang, pero karamihan kasi galing na ng ibang bansa. So, eto, bibili kami galunggong. So, kung kayo kumakain kayo ng galunggong sa Pilipinas, so, eto ang galunggong dito, frozen. So, makaka-relate kayo. Yan. Halaga niya ay 6 pounds. Dati siya nasa 4 something lang. Dahil nga, tumaas na ang mga bilihin ngayon, yung inflation. So, ngayon siya ay 6 pounds na. Makikita nyo ilang peraso? About 12 or 11 pieces. Ito niluluto namin, either prito lang or sinaing na isda. Kasi hindi nga siya pwedeng isigang o sabawan. Kasi nga hindi na siya fresh. Pero masarap siya pag prito. Normally, itong binibili namin pagka nag-aadobong pusit. Yan. Calamari, pang calamari. Ginagamit namin sa sa may suka at toyo. Yan, ang halaga niya ay 3 pounds 99p. Pero ngayon siguro try ko ito. Ito ay squid calamari din. Pero mas malalaki ang kanyang pieces. So, pwede na namin pang adobo to. Try namin na i-adobo. Full clean squid. Hindi ko na alam kung magkano halaga nito. Ang nasa ko ay itong price niya, 8 pounds 95. Give me a second. Let me know. Oh, hindi. Yun ang pricing niya, 8 pounds 75. Yan. So, ito ang aming try na i-adobo naman. May mga tahong dito. Siyempre, frozen. Yan ang kanyang price. 3 pounds 50. Ito ang ginagamit ko pag magluluto ng calamari. Yan, squid tube, 4 pounds 90, 4 pounds 45. Itong halaga ng binibili kong pang calamari. Itong ginagamit ko, mas masarap tong pang calamari. Yan, titimplahan mo ng ayos. Okay. Try nating humanap ng fishball kasi kung minsan gusto ng mga anak ko ang fishball.
Ayan, yan ang mga fishball dito. Ito ay 8 pounds 95 ang fishball dito. Hindi ko alam kung ano itong weight value 5 pounds kasi ito ang talagang normal price niya. So, baka naman ito yung mas maliit. Pero ito ang fishball na 8 pounds 95. So, makabili na isa. May iba-ibang klaseng fishball, makikita nyo. Yan pa, Thai fish cake, may white fish ball. So, iba-ibang pricing niya. Yan, tapos na ang pamimili namin. Yan ang nabili namin. So, kami nagre-ringip once a month lang. Kasama na ang bigas namin for the whole month. Yan, tatlo. So, bali 20 kilos each. Bali 60 kilos lahat yan. Kuminsan nag-over naman siya sa 1 month. So, depende sa dami ng aming sinaing. Yan ang aming groceries ngayong araw na ito sa Winnie. So, mas nakakatipid kami pagka bumibili kami sa Winnie na pang isang buwan namin. So, magbabayad na kami ngayon. Yan. Snack namin ng husband ko. Oh, ayan mga kapatid. Mag-snack muna tayo at kami ay babiyahe na pa uwi. Maya-maya ng konti. That's it. Thank you, Lord. Okay naman. Malambot ang bread nila. At kita nyo, ang laki. So, isang snack pa lang, busog na kayo. So, coconut juice. Masarap siya. Para na rin normal na o natural coconut drink sa atin. Yun nga lang, nasa tin siya o nasa lata siya. So, coconut juice. 520 ml. Almost 2 pounds, I think. Yeah. Pero okay na rin. Masarap na rin siya. Kahit paano, sulit na rin yung 2 pounds 50 sa dalawang bread. Tigisa kami ng husband ko, syempre. And syempre, sharing. Hati pa rin kami sa coco juice na ito. Dito sa buko juice. Sige mga kapatid. Uwi na kami maya-maya. So, sa susunod na video ko na uli. At maraming salamat sa panonood. At pagka may chance ako, ipapakita ko pa rin sa inyo kung ano ang buhay namin dito sa UK. So, kailangan masipag, masikap, at determine. Winter time pa rin, kaya makikita nyo, tingnan nyo ang mga puno dito, wala pa rin siyang dahon. Basta winter dito, winter season, ang mga puno ay ganyan, walang dahon.